I have talked to several congressmen in the last several weeks. Ano na sila, they are very cautious. Ano na sila, ingat na ingat sila pagdating dito sa usaping articles of impeachment because anything can happen in the next few days. Ingat na di umano ang mga kongresista ngayon sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil may kalalagyan sila sa 2028 kung malampasan lahat ito ng pangalawang Pangulo at sa dulo siya ang papalit na bagong presidente ng Republika ng Pilipinas. Wala na rin anyang katapat na milyon-milyong pera ang perma ng mga buhayang mambabatas na ito. Kaya naman, hindi na sila interesado pa sa panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Matatandang, idineklara ng Korte Suprema na void ab initio o walang saysay mula sa simula ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nung nakaraang taon dahil sa hindi pagsunod sa tamang proseso ng Kamara na lantarang minamadali para matanggal sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Subalit, bigo ang mga ito at luhaan. Issue tungkol nga sa impeachment complaint laban sa Vice President Sara Duterte, hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo na yung reklamo, impeachment complaints laban nga sa pangalawang Pangulo. Ano naman po, paano po ninyo tinitingnan itong tatlong reklamong ito laban sa Vice Presidente? Well, in short, ang description lang yan ang Kongreso nagiging factory ng impeachment. kasi isa lang okay na bakit ka pa magdadalawa, magtatatlo? Pero ang unahin natin yung unang dalawa na sa pagkakaalala ko ay sinumite bago mag-6 ng Pebrero. Sa madaling salita, ang unang tingin natin diyan sa basurahan ng pupulutin yan, kasi malinaw na malinaw yung pagkakasabi ng Supreme Court, not once but twice, doon sa desisyon nila at doon sa desisyon sa motion for reconsideration na dalawang beses sinulit doon, sa 6 ng Pebrero, saka lamang pwedeng magsampa ng panibagong article of impeachment. Yung pangatlo, ewan ko anong gagawin nila doon, kasi kung tatanggapin nila yung dalawa, mate-technical yun, sa madaling salita, hindi naman pwedeng maraming beses dahil meron tayong anong tawag nito, isa lang ang pwedeng impeachment. So madaling salita, parang sa basura din pupulutin yung pangatlo. Oo. Baga, ang una is mula sa mga makakaliwa at itong pangalawa, civil society group at yung pangatlo naman, yung huli, yung mula daw sa religious organization. Pero dito ba sa tatlong complaints na ito, yung mga argumento po nila, paano po nyo tinitingnan yung pagkukumpara po ninyo dito nga sa tatlong complaints na ito na inihain nga nitong tatlong grupo na nagreklamo nga laban sa Vice President? Paulit-ulit lang wala naman binago. Yung pa rin, confidential intelligence fund, yung ginamit sa DepEd, na matagal nang binigyan, ilang beses na rin binigyan ng clearance ng Commission on Audit, So, hindi natin mapagwari. Ngayon yung pangatlo, I understand, mula sa isang teacher, na hindi ko alam kung anong pangalan nito, paano, depende na yan. Ang problema natin, number one, yung kung halimbawa, ito ay makarating sa Committee on Justice, yung presiding officer ng House Committee on Justice, may usapin pa riyan na unless siguro kung mag-excuse si Congresswoman Luistro, dahil una may usapin pa riyan dahil may utang pa yata kay Vice President yan, na hindi pa binabayaran kung ilang taon na. So, pangalawa, paano naman magpe-preside sa yung isang congresswoman na walang moral ascendancy. Tinago yung asawa na may kasong 2 rape. So, hindi ko maunawaan kung paano ito gagalaw,
But even assuming na ito ay gumalaw, titingnan pa yan kung tama ba sa forma, tama ba sa sustansya, ah, makakarating ba yan doon sa, anong pangalan nito, doon sa plenaryo, meron bang botong makukuha? So, wala pa kasing walang malinaw na aksyon na sinasagawa ang Secretary General, whether this was endorsed to the office of the Speaker, kung ito ay inendorso na sa Committee on Rules, kung ito ay nakalendaryo na, wala pa tayong naririnig mula sa House of Representatives, Jade. Opo. Pero paano po ninyo mailalarawan itong yung implikasyon, yung political implications nitong tatlong complaints na ito laban sa Vice President, Sir Jay? Tingin ko hindi lang tatlo yan. Baka araw-araw may magsasubmit pa rin. Dahil walang hinto yan walang pukna dyan. They will not stop into vilifying the Vice President. Ang tingin ko riyan ay itong dami ng bilang, yung mga ganitong mga akusasyon, these are all intended to vilify the Vice President, hoping na bababa yung kanyang public acceptance at masisira yung kanyang image bago sa 2028 elections, Jade. Opo. Unahin natin yung sabi mo nga, yung impeachment, yung confidential funds, alleged misuse, kasi isa po yan sa mga reklamo nga na inihain itong tatlong grupo. Halos magkakapare-pareho nga yung kanilang, tulad ng sabi mo, yung kanilang mga argumento. Yes, tungkol. Una-una, yung alleged misuse of confidential funds. Gaano po kahalaga itong aligasyong ito sa impeachment proceedings sa tingin po ninyo? Kasi kung titindig yan, hindi titindig. Kung susundin talaga ang rules, no? Kasi paano patitindigin ang isang bagay na sinabi na ng mismong opisina, the only office who can certify na walang pagkakamali ay yung Commission on Audit. So, wala na, doon pa lang bagsak na kaagad. So, ano pa bang anong betrayal of public trust? Wala Pangalawa, yung pondo hindi naman galing sa opisina niya, galing sa Office of the President. So, kung meron dapat i-impeach diyan, si President Marcos dahil siya ang nagbigay ng pondo. At yung pangalawang complaint pa, itong mga nababanggit din, usually, yung tungkol sa alleged fabrication ng mga dokumento nga o ng dokumento mula sa COA. Sa inyong palagay, gaano naman po kalakas ang ebidensyang ito laban kay Vice President? Basura din kasi malinaw naman ang rules ng ng auditing and accounting procedures ng gobyerno. Ang intelligence and confidential fund is kahit maglagay ka lang ng isang kaprasong papel, no? Doon sa envelope, isisil yan, hindi pwedeng buksan. Yun na yung, that is the only, requirement of law. So, paano paano tatayo yung kaso? Unless talagang ipipilit nitong mga nag-file na bobo sila, tanga, ayaw sumunod sa batas, basura pa rin yan. So, even assuming na iti-3 points nila o kaya anong tawag ito, i-shortcut nila, no? Assuming lang na makakakuha sila ng enough votes, which is, I doubt very much, no? Kung makakakuha sila ng sapat na boto, kasi 3/4 yan kung may mga maglalakas loob ng mga congressman na mag-i-endorse o pipirma o boboto yan, iakit pa rin yan sa Supreme Court. Questionin na kagad yan on technicality. Malinaw yung mga rules na Supreme doon sa desisyon ng Supreme Court. Kahit na nagmamagaling sila, Congressman Defensor at kung sino-sino pa, na sinasabing ito'y mali ang Supreme Court, wala namang ibang pwede magdesisyon niya kundi ang Supreme Court. So, kala sila. So, sabi ko nga, they can always submit, no, any and all impeachment cases o articles of impeachment. Pero ang question dyan, lulusot ba? No? Opo. Meron titindig ba? Kasi ang alam naman natin, malinaw naman yung kanilang intensyon. Ang intensyon lang nila, bobombahin ng marami-raming issue, magpe-press conference, gagamitin yung mainstream media na kontrolado nila or hindi ko sinasabing bayad nila, pagkatapos para lang masira ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Pero
malino na sa tao eh. Pag 97% yung tao behind the Vice President, how can you go wrong? No? Nagsasayang lang eh. Sabi ko nga, kahit na araw-araw magsalita si Ronald Llamas, araw-araw mag-press conference si Laila de Lima, kahit na anong klaseng tabinging pa statement ni Sendanya at nito sila Ridon. Alam naman natin, ito yung mga mga alagad ng komunista ng communist terrorist group, and their intention is just to bring down the government, Sara Duterte included. Opo. At yung isa pa sa mga grounds nitong impeachment complaints, pinagsanib ko na, Sir Jay, para at least magkaroon ng kaalaman na ating mga kababayan. Itong tungkol nga doon sa nabanggit po ninyong nagtuturo sa posibleng nangyari ang pamimigay ng pera sa mga DepEd officials nung panahon ni Vice President Sara Duterte, nung kalihim pa siya ng DepEd. Anong pananaw mo naman doon sa credibility ng mga testimonya na mga nakatanggap ng cash envelopes? Alam mo, isang tatay yung gusto lang tumistigo dyan, yung former undersecretary na sinipa sa trabaho dahil siyang gumagawa ng pera eh. Pangalawa, lalabas pa riyan, I do not know whether they will pursue that, no? Because meron na tayong mga documents in the past stating na ang First Lady ang siyang may pakanan nitong mga envelope na ito. Gusto ba nilang umabot sa magulong usapan na pati si First Lady Marcos ay kailangan umupo at tumistigo? Because she will be soon kapag tinuloy nila yan. Maghahalo na naman ang balat sa tinalupan. Will they allow that? No, will the administration allow that? So yan ang mga, sabi ko nga, puro suntok sa buwan, pero hindi naman hihinto talaga yung Makabayan Bloc sa kanilang layunin na kahit ma-dismiss pa yan, magsasubmit na naman sila, gagamitin yung mga taga-simbahan, mga madre, mga pare, na mga paring dating adik at adik. So pagkatapos gagamitin yung si Madriaga na alam naman natin isa pang malabo, no? Binabalak nilang patestiguhin kung testigo yan if he will be allowed, no? I'm sure they will the legal counsel of the Vice President is prepared, no, to address this the vilification campaign using a convicted criminal, no, or a detainee. Alam naman natin puro drawing yung mga statement niya. Oo. No? Si Madriaga Marami naman patunay dyan sa Armed Forces of the Philippines. Yes, sir. Si Madriaga, nabanggit po ninyo saan parte po sa grounds possible papasok itong si Madriaga dito ba sa hindi maipaliwanag daw na Ang pagkakasabi, gagamitin siya doon sa impeachment na complaint na isinabmit ng grupo nung pari na adik. Villanueva yata pangalan noon, no? Opo. Kasi may isa ding... Kasama yata nila Kwan yan, nila Laila de Lima, doon sa second or first. Kabilang kasi, I'm not sure. Opo, kabilang kasi sa mga grounds din, o mga inireklamo nitong mga complainants, yung tungkol sa hindi maipaliwanag na paglago ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Ano naman tingin po ninyo dito? Papatunayan nila. Papatunayan nila kung totoo ba yan. Dahil madaling madali kasing magsabi, mag-accuse na yumaman. Ginawa na ni ang pangalan ng senador na Taratitat na hindi na senador ngayon. Yung tumakbong barangay tanod sa Caloocan, mayor pala. Gumawa na ng mga ng mga issue noon, nabasura na yan. Dahil unang-una, saan sila kukuha ng ipipresent na naman nila, gagawa na naman sila ng Excel na accounting mula sa bangko na hindi naman totoo. Sinabi na galing sa AMLAC, sinabi rin ng AMLAC, wala kaming ganyan. So, rehas ito, pabalik-balik. Inuulit-ulit sa publiko in the hope
na titimo sa kaisipan ng publiko at sabihin lang masama si Sara Duterte. Opo. Pero wala na eh. Kumbaga sa pelikula, naipalabas na yan, sumemplang sa takilya, patay lahat, pati kontrabida. Mm. Isa din po, Sir Jay, sa mga complaints ay nagsasabing hindi kinilala ni Vice President Sara ang authority ng House sa budget deliberations. Ito ba para po sa inyo masasabi nating dereliction of duty or karaniwang political maneuvering lang? It is not even a violation of the Constitution. So sa anong basis nila? Walang kaya nga napakatalino ng mga gumawa ng mga articles of impeachment puro sablay Opo, at ito pa, may aligasyon din na nagpahayag si Vice President Sara ng banta sa buhay ng Presidente at House Speaker. Yan, gaano ba kabigat yung aligasyon na yan para sa inyo? Dismiss na nga yung kaso ngayon sa Quezon City, Fiscal's Office pa lang, nabasura na So paano titindig ngayon yan? Anong basis nila? Opo, at isa pa, ito, huli na lang, itong alleged role ng Vice Presidente sa extrajudicial killing sa Davao City. Ito ba, madali bang mapatunayan nila ito? Naman nila yan. Nandun din yan sa unang yung mga binasurang articles of impeachment noong nakaraang taon, no? Na wala rin Kasi anong kailangan patunayan nila. Wala namang wala namang pruweba. Puro allegation. Tapos ang isasubmit nila yung mga clippings ng Inquirer tsaka na Rappler. So paano titindig yan sa korte? So ngayon, Sir Jay, eager o atat na atat silang tanggalin, i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ba ang nakikita po ninyo? Dahil... Yes, go ahead. Let's stop. Mababasura yan ngayon. Ulitin na naman yan sa 2027. Araw-araw magpe-presscon. Araw-araw magsasalita yung dalawang babalo, no? Si Llamas tsaka yung yung apo yata ni apo ni Aquino. Yung anak ni D, no? Yung may-ari ng gumagawa ng alcohol na pollutant diyan sa Pampanga, no? Yung pamilyang yan kaya nasara yung kanilang paggawa ng alcohol, no? So alam mo, yun ang problema Yung mga nag-aakusa, manalamin muna sila, wala ba silang kasalanan sa mundo?